yung silver play button natin nung nakuha natin nung year back 2021. Ayan. Ang pangalan pa ng YouTube natin noon at saka page is Kantahan at Gitara. Ayan, 100,000 subscribers. Paano maka-avail nito? Itong silver play button. Pag na-reach mo yung 100,000, pwede ka na mag-apply. Maraming tutorial yan sa YouTube. Madali lang, mga week lang, makukuha mo na kagad yan. I-deliver yan ng international cargo. Yun, tingnan natin yung likuran. Pakita ko sa inyo yung kabuuan. Yan, may sabitan lang sa likod. Dalawa. Parang ano lang siya. Yung, alam mo yung sa bilyaran na ano, yung texture niya, yung lamesa. Ganon. Kulay black nga lang. Ayun. Dati, viral na viral tayo. Pero simula nung pinalitan ko yung pangalan, ginawa kong MFTV. Doon bumaba yung algorithm natin. Ganun pala yun. Kaya kayo, pag nagkaroon kayo ng channel or page sa Facebook, huwag nyo nang papalitan ng pangalan para hindi bumaba yung algorithm. Kasi nasa search yun nasa search. Kapag yung mga subscriber mo, nasanay dun sa pagsa-search, tapos nawala, hindi ka na ma-search, mahirapan na sila. Kapag iba na yung pangalan mo, syempre, di ba, mahirap na. At saka yung pagdi-delete ko ng mga videos, ng mga reaction videos, puro reaction videos ginagawa ko noon Kasi nung panahon na nagumpisa ako noon, uso ang reaction videos. Stepping stone talaga yun Magre-react ka, yun. Yun, pinagdi-delete ko yung videos kasi nga puro copyright. Akala ng mga ginagawa ko ng videos na reaction, ang laki ng kinikita ko. Which is wrong. May mga copyright sa YouTube, may copyright sa Facebook, may copyright din. Yung talagang nagdi-decide na bibigyan ka, yung may mga copyright manager. Sa Facebook, paano ka magkaroon ng copyright manager? Mag-a-apply ka, tapos a-approve ni Facebook yun. Yung pag na-aprobahan, actually itong mga may copyright manager sa Facebook, ito yung mga dambuhala. Kasi imagine lahat ng may mga page, lahat ng may mga music, meron sila. Ganon, di ba? Imagine thousands of vloggers na gumagamit ng music. Meron sila yung mga dambuhala na kumikita talaga. Pero yung katulad ko noon na as in, meron man, sapat pero sapat lang pang gasolina, pang kain. Ganun no? Ayun, base sa experience ko dito, yun nga, pag magkaroon kayo ng channel or page, huwag nyo nang papalitan ng pangalan para hindi magbago yung algorithm, para tuloy-tuloy yung pag-angat nyo. At saka huwag nyong i-delete yung mga videos para hindi rin nakakabawas din sa algorithm Yun yung base sa experience ko na ginawa ko na pagkakamali ko, hindi, syempre, kadalasan naman ang pagkakamali pag ginawa mo sa umpisa, di ba? Hindi mo yun malalaman hanggat hindi mo na susubukan. Ayun, sa mga payo ko lang sa ibang mga vloggers, wag niyong papalitan yung name nyo at saka wag kayong magdi-delete ng mga videos nyo para hindi bumaba ang algorithm. Ayun, 100,000 nung makuha ko to, grabe, excited talaga ako. As hindi ako makatulong maghapon. Hanggang magdamag talagang iniisip ko ay darating na yung silver play button. 100,000. Ayan. Ito si CEO ng YouTube, si Susan Wojcicki. Si ma'am. Bali, yan yung CEO ng YouTube. Pwede nyo i-search siya, makikilala nyo. Kadalasan mga ini-interview niya yung mga batikang YouTuber. Year back 2009, nag-YouTube na, yung mga ganun. Na millions na yung subscriber ngayon. Kantahan at Gitara. Yan yung ipinangalan natin sa YouTube natin, sa page noon kasi may hilig ako mag-compose. Magko-compose ako ng kanta gamit ang gitara. Content ko pala noon is reaction videos ng mga sikat na singer. As in, nag-ala sikat na singer. Kumbaga, kaboses niya si Whitney Houston, kaboses niya si Freddie Aguilar,
kaboses niya si Mariah Carey, mga ganun, ano? Yun yung gusto ng tao. Eh ako naman, talagang lahat na ng klase ng type na name na type ko na sa YouTube para hanapin yung mga talagang magagaling na ala boses, ala Mariah Carey. Talagang yun yung gustong gusto nila. Kada post ko, dumating nga sa puntong 2 million kagad sa isang araw lang, ano. Ang views natin sa kakargawa natin ng reaction videos. May mga times din na naiinggit dahil hindi ko daw sariling video yon. Nagre-reaction lang daw ako, ganun ano. Para sa akin naman, tulungan lang kasi lahat, nung mga video ko noon, lahat ng mga na picture ko, inilalagay ko yung page nila doon sa description ng video ko. Page nila, pangalan nila, para yung mga viewers, kung talagang gusto nila yung singer, makakapunta sila doon, di ba? Iyan naman yung kagandahan sa ginagawa natin noon na pagre-reaction videos. Nami-misinterpret lang ng iba na yun nga, hindi ko daw sariling video, pinagkakakitaan ko. Hindi nila alam na puro copyrighted pala yun. Basta music, puro copyrighted yan. Puro copyrighted. Kaya ang hirap eh. Kung mapapansin nyo, pag alisin nyo yung music, hihina yung views. Nakakapagtaka eh, no? Oo, yung mga videos, kapag walang mga music, hihina. Unless talagang viral yung video mo, mga pranks, mga ganun, ano. Gusto rin ng tao yan eh. At saka yung gusto ko pang i-share, marami nagtatanong yan, yung nung natanggap ko ba tong silver play button, may natanggap akong pera. Dahil na, wow, may silver play button, sigurado may premyo yan. Nagko-comment na ganun eh, no? Pero sa totoo po, wala po. Talagang silver play button lang ang ibinibigay ni YouTube. Wala pong binibigay na kasamang pera. Wala pong ganun. Talagang kung ano lang yung mga advertisement na nagawa ng na reach ng mga viewers mo sa video, yun lang po talaga ang kinikita. Depende pa yun sa mga may mga copyright, di ba? Sila yung nagde-decide kung magkano yung mapupunta sa'yo. Yun, silver play button lang po talaga yung ibinibigay ng YouTube. Nang nakakapagtaka itong si Facebook, walang ganun, ano? Ma-reach mo yung 100k, 200k, or 1 million, walang play button sa page ng Facebook, eh, no? Yun ang pagkakaiba nila, bakit kaya? Ayun, YouTube. Ang cute, eh, no? Isa to sa mga achievement na nagawa ko dito sa social media. Hopefully, pag di na tayo busy sa work, mag-moving forward pa tayo dito sa bagong pangalan ng channel natin, MFTV Music Food Travel Vlogs. Yan, hanggang sa muli. Bye-bye!